PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Simula na ng nakakaantig na drama sa The Good Daughter, kapartner ang Sunsilk Strong and Long, Nido Fortified, Milo Powder, at New Ariel with freshness of downy passion. Sorry kung humantong sa ganito yung sitwasyon. Pero gaya ni Darwin, pilit tayong sinisira ni Bea. I'm sure one of these days, babalik din dito yung batang yan. And I'm sure na hindi rin siya matitiis ni Tito Rico. Ziri, gusto ko lang malaman kung nagpunta dyan si Bea. Ah, Tito, wala po siya dito sa bahay. Saan naman kaya pupunta yun? Alam ko na. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Kailangan ko po kayo eh. Sabi ko na, dito kita mahanap. Meron ba akong nagawa para magkaganyan si Bea? Mula nung namatay si Tita Tina, nagbago na ang priorities mo. Hindi na siya. Alam ko na kung nasan si Bea. Ano ba gusto mo mangyari, Bea? Sa ngayon, hindi ko alam. Hahayaan mo na lang ba ang mami magrena-renahan na lang sa bahay? Eh, wala na akong kakampi dun eh. Hindi na naniniwala si Daddy sa akin. Yan ang tayo. Dad, ayoko. Kayo nagpalaya sa akin. Ba't ako sasama sa inyo pa uwi? Umuwi na tayo. Dad, ayoko nga eh. Ayaw nga niya sumama eh. Huwag kang makialam dito. Usapang pamilya to. Wala ka nga magagawa kasi ayaw nga niya sumama. Wala kang magagawa. Ito. Darwin! Dad, ano ba? Dad, ano ba? Ito pa palaging sagot mo sa lahat? Dapat palaging may nasasaktan? Sige. Bahala ka. Yan ang gusto mo? Umalis sa poder ko? Pues sige. Panindigan mo yan, Bea. Okay? Panindigan mo yan! Darwin? Aray. Siri, ouch. Ganyan din yung pakiramdam ko eh. Nung itinakwil ako ng nanay ko. Iniyak mo na naman. Hindi sa ganun. Ang ibig ko lang sabihin, malalampasan rin niya yan. Gaya ko. Magkaiba kayo, Darwin. Masakit para kay Bea na tinilikuran lang siya ng daddy niya ng tuluyan, no? Naiintindihan ko naman si Daddy eh, kung bakit siya nagalit. Pero, hindi ba na naiisip na nasasaktan din ako? Hindi lang naman ngayon. Ilang beses na tiniis kong pagbabaliwala niya sa akin noon. Kawalan ng tiwala niya. Bes, nakausap ko si Tito Rico. Pakiramdam ko, he's just blinded now. Oras na makita niya ang katotohanan. He'll come around. Eh, yun na nga You'll yung... see, Bes. You'll see. Siri, yun na nga yung problema eh. Paano niya makita yung katotohanan? Hinaharangan pa siya nila Mami at Ate Frances. Paano mangyayari yun? Fight for truth, Bes. Hindi tayo dapat sumuko. Ilan beses na natin kinancel yung meeting dun sa investor. Bukas, nireset yung schedule ng lunch. Rico, hanggang ngayon umiinom ka pa. Konti lang to, Alex. I just need to unwind, you know. Kailangan ko lang ma-relax yung isip ko, lalo na sa bahay. Baka hindi ka makarating bukas. Napakahalaga pa naman ang presentation na gagawin mo. Pare, kilala mo. When it comes to managing my business, alam mo, kahit nakapigit ako, kaya kong tatakbuhin yan. Makukuha at makukuha yung investment na yan, you know, one way or another. Wala yung paraan eh. Pero, naku, ang pamilya ko, kahit anong gawin ko, hindi ko maayos-ayos. I'm a good businessman. But I'm a bad father. Hopeless nang lumaban, Ziri. Ako ang lalabas na kontrabida sa bahay na yon.
Nakakapagod na patunayan kay Daddy na ako ang tama. Tsaka, ang sakit sa tuwing pinapapili siya ni Tita Shannon between me and her. Siya palagi ang pipiliin kasi siya ang asawa. Ang sakit sa akin nun. Ang sakit-sakit. Kaya ayoko na. Hindi ko na kaya eh. Ayoko na bumalik pa ulit doon. Ano nangyari? Ba't umiiyak si Bea? Hindi ko na alam ang gagawin ko. All I wanted was a good family. A happy family, pare. Yun lang. Yun lang naman ang gusto ko eh. Hirap na ako, pare. Hirap na ako. Pare, tama na. Marami ka nang nainom eh.